I'm really glad. I'm really glad. Pinanood ko yung Big Night. Yes, Take me to that very moment nung nalaman mong ikaw ang Kapuso Big winner. Nung nalaman ko po na ako po ang Kapuso Big winner, hinahanap ko po agad talaga yung family ko kasi gusto ko po talaga ma-feel nila yung kasiyahan ko. In shock po talaga ako nun. Tapos nakikita ko po maraming tao. Kaya masayang-masaya po talaga ako at konti-onti pa rin po siyang nagsisink in sa akin na big winner po ako. Did you realize that the Kapamilya Big winner was Lela Ford? Yes po. Nalaman mo yun? Opo. Are you friends? Yes po, kami po. Alam mo ko bakit? Because before the Big Night, I think you said na hindi ka dapat maging bahagi ng Ultimate 8. Correct me if I'm wrong, si Lela. Tama ba? And then, prior to that, I think, sinabi din niya na hindi ka dapat maging, or something to that effect. I mean, you know, what was that? What was that exchange? Ako, hindi naman po, wala naman po akong na-feel na negative doon sa sinabi No, but you said ni Lela. you said it, and she said it about you. Yes po. Oo. Why? Why was it necessary? Hindi ko alam kasi yung konteksto eh. You had to say it because... Kasi may utos po si Kuya noon na kulang pa po sa pagpapakatotoo. And ako po... Ayun yung sinabi, Yes oo, po. na kulang sa hindi nagpapakatotoo sa loob ng bahay. And then, I'm sorry. And yun, doon ko po napili si Lela and si Miguel po. Dahil yun po talaga yung nilalaman ng heart ko. And I'm very honest po na yun po talaga yung nafe-feel ko nung time na yun. Okay, so that was coming from your heart. Pero yung narinig mo, nung sinabi na hindi ka dapat maging bahagi naman ng, maging part ng Ultimate 8, Yes. nasaktan ka? Ako po hindi naman po ako nasaktan. Were you able to talk about it, kayong dalawa? Kami po, siya po na parang nagsasorry po siya. Sabi ko, wala pong problema doon. Dahil kinailangan niya lang naman po talagang sagutin yun. Kasi the ultimate tapatan po talaga yun. At alam ko po na nahirapan din po siya o natagalan din po siya. I understand now. Alam ko na yung konteksto. There was a question kailangan sagutin. Yes po. At nagpakatotoo lamang kayo para sagutin. 127 days inside the house of Kuya. Paano ka nabago? Ako po, nabago po talaga ako ng 120 days. Yung 4 months po talaga na yun. Mas marami po akong natutunan sa sarili ko dahil nung first week po, ako po yung unang naging task leader. So nalaman ko po na kaya ko pala maging task leader. Tsaka nabawasan po talaga yung hiya ko towards ibang housemates po. 127 days, paano ka nakasurvive na walang phone? Buti na lang po. Buti na lang po, hindi po talaga ako mag-gadget. So, hindi naman po ako nahirapan mag-adjust na walang phone, ganun. Pero, hindi, syempre po namimiss ko, parang sayang, gusto ko sanang i-capture to ng may phone ako, ganun, nung medyo tumatagal-tagal po. Pero nung pagpasok ko po doon, hindi ko naman po hinanap talaga yung phone ko. Ready naman na po talaga ako. Balikan ko lang yung tanong ko kanina. Nung pumasok ka sa bahay ni Kuya, if you were to describe Caprice then, and then now, after 127 days, paano mo I mean, give me words before and now to describe Caprice. Before, si Caprice po, mahiyain po talaga siya. As in, hindi po, nahiya po talaga si Caprice and medyo kulang sa tiwala sa sarili, na papangunahan po ng kaba, ganon. Pero ngayon po, masasabi ko po na si Caprice po ay confident, mas may tiwala sa sarili, at friendly po si Caprice, and masasabi ko po talaga na mabuti po si Caprice at lagi pong willing to learn o Is she willing ready po na to lumago. fall in love? Oh, to fall in love? Mamaya na ang sagot niya. Hindi, pero napahanga mo kami. I caught that episode kung saan binigyan kayo ni Kuya ng pagkakataon na malaman yung comments, yung mga sinasabi ng mga tao sa outside world. And then, I will also explain why sinabi kong humanga ako, pero tumanggi ka. I'd like to know, bakit ka tumanggi? Tumanggi po ko dahil ayoko pong marinig yung opinion ng ibang tao towards po sa mga housemates na kasama ko o mga kapatid ko na po talaga. And nabi din po ni Kuya na makakatulong po yun sa paglago ko, pag narinig ko po yun. Pero sabi ko po, ayoko po talaga Kuya, dito lang po ako sa confession room. Ayoko pong pakinggan yung sasabihin ng mga tao sa akin at sa aming mga housemates. Dahil yung paglago naman po, kaya ko po pinili yun. Dahil gusto ko po mag-grow through experiences, hindi po dahil sa mga opinion ng iba. Dahil may kanya-kanya naman po tayong opinion, hindi naman po natin mapiplease lahat ng tao. I totally agree. Kasi the moment, lalo na
yung bashing, lalo na yung mga negative. Yung positive, it takes also a lot of maturity to be able to take in the good, no? Pero yung bad, hanggang ngayon may mga tao na magsasabi, if you allow the negative to get into your space, naapektuhan ka eh. Tao ka lang eh. Kahit sabihin mong ang tapang-tapang mo, pag sinabihan ka ng isang taong hindi mo kakilala at hindi mo alam kung anong pinanggagalingan, kahit papano, di ba, na naaapektuhan ka.